Grabe naman yan, Luistro. Grabe. Ayan. Muling binigyang diin ni Castro ang nauna ng pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na handa ang gobyerno na magbigay ng assistance sakaling humingi ng tulong ang Interpol. Hinapan ng abogado na dahil nasa Hong Kong, kung sakaling may dumating na arrest warrant, ay hindi kaagad ito maaaresto kung hindi kikilos ang Hong Kong Police. At kung ganoon ay posible pa anyang idaan sa diplomatic action ang pagpapahuli rito. Attorney Sal, you know all this talk about the arrest warrant, alleged arrest warrant being issued by the ICC, and it's going to be the Interpol who's going to execute that arrest warrant. What does the former president know about this? So as far as I'm concerned, this is fake news. Okay. So, ayun klarong-klaro kay Attorney Panelo yun by the way, bago natin simulan, shout out nga pala kay Ramiro Gidaya ng Valencia, Negros Oriental, yung ating fan natin dyan sa Valencia Shout out sa iyo, Ramiro Gidaya And, okay, ano ba ang pag-uusapan natin? Heto na nga, pag-uusapan natin itong, sa pulpo sa kamera itong si Congressman Luistro na sa pamimigay niya ng pera o ito ba'y ayuda, hindi natin alam tingnan natin kasi po kumakalat ito ngayon sa social media. Okay, tayo po ay magre-react dito. Okay, yun ang una nating ipapakita. Pangalawa nating pag-uusapan ay itong Malacanang handa na raw sa umano'y ICC arrest warrant against former President Rodrigo Duterte. Ito ay dapat nating alamin kasi po kung naghahanda naman talaga ang Malacanang, alam na natin ang layunin nila, bakit sila naghahanda, 'di ba? Gugustuhin nila yan na si former President Duterte maaresto sa ICC. Gugustuhin nila yan. Wag na kayong palusot-palusot pa dyan. Alam na naming mga kalakaran ninyo dyan. Diba? Eto pa, ang ICC prosecutor, wala pa namang official na communication o manoy ICC arrest. Dati na nating sinasabi yan na ang ICC walang jurisdiction sa Pilipinas. Kaya ngayon, idadaan nila sa Interpol. Ay, nako. Isa pa ito Nagbida-bida itong dilawa na ito. Bida-bida. Mamaya, ipapakita rin natin yan kasi parang nagse-celebrate na yung mga dilawan dito Pero alamin natin yan. Ito, ang pang-apat po na ipapakita natin ay ito pong interview ni Attorney Salvador Panelo ng ANC. Patungkol po dito, legit itong si Panelo kaya ito yung ating pakikinggan kasi isa naman ito sa mga legal counsel ng former President Duterte sa administrasyon ni Duterte dati, di ba? Sina Attorney Harry Roque at si Attorney Salvador Panelo, sila po yung mga legal counsel ni Tatay Digong. Okay? So yun po ang mga pag-uusapan natin at yun po natin ipakita mga videos na yan. Pero bago ang lahat, bago natin ito itatalakay, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Don Mar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, sa mga bago pa lang dito sa Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita. And at the same time, if kanyang mga cellphones ninyo, ma-notify yan kung meron tayong mga breaking news o kung meron tayong bagong uploads o kung nagla-live tayo, ma-notify kayo lahat dyan Kaya importante po na mag-subscribe sa Don Mar TV. Ready? 1, 2, 3, go! Okay, nakasubscribe na ba? Mag-subscribe na po Okay? So, heto. Unahin muna natin itong kumakalat na video, itong patungkol dito kay Congressman Luistro. Kilala naman natin itong si Congressman Luistro na isa ito sa mga tuwadcom
na nag-question dito kay former President Duterte. Okay? Isa ito sa mga tuwad ko, may attorney pa naman ito, di ba? Isa ito sa mga nag-question kay Tatay Digong, di ba? Sinuplak naman ito ni Tatay Digong, napahiya pa. At isa rin ito sa mga nagtanong dito sa confidential funds ni Vice President Inday Sara Duterte. Alam natin itong si Luis Tro na ito po ay kalaban ng mga Duterte at ito po ay mga halikpuwet ng tambaluslos. Kilala natin ito, di ba? Kaya pala, ito sa tingin ko, kaya pala, this is my own analysis, kaya pala, halikpuwet ito sa Panginoon ng House of Representatives natin si Tambaluslos. Alam na natin na ito po ay nagpasipsip kay Tambaluslos isong si Luis Tro. Kaya pala, na todo ang kanyang panggigipit sa mga Duterte. Kaya, kasi meron pala sila, meron siguro sila, di umano, alam naman natin yan, lahat ng mga nagpasipsip sa Tambaluslos na yan, marami po ang mga nagsasabi na, ano yan, kaya yan nagpasipsip sa sa House of Representatives na speaker kasi po hindi po sila mabibigyan ng ayuda. Hindi po sila mabibigyan ng ayuda. Tapos merong mga ilan dyan na pumirma sa impeachment ni VP Sara kasi takot sila na hindi sila mabigyan ng budget ng kanilang probinsya, yung mga proyekto nila. Di ba? Ganon po ka-unfair ang bansa natin. No? Kung hindi ka sang-ayon sa speaker, hindi ka bibigyan ng mga proposed budget ninyo. Di ba? Nakakaano naman yan. Nakakasakit naman yan sa damdamin ng mga Pilipino. Bakit natin dinadamay sa pamumulitika itong taong bayan? Bakit ko ba nasabi yan? Gusto tayong magtanong kay Congressman Luis Tro. Itong kumakalat na video na ito, ano po ito, Congressman Luis Tro? Hindi naman siguro ito AI. Sagutin mo, AI ba ito o hindi? Kasi ito po ay bawal po ito sa COMELEC. Bawal na bawal po ito. Kayo nang humusga tingnan ninyo. Grabe. Ayan, yuko kayo lahat para mabigyan. Toink. Go Luis Tro. Ayan. Sige pa. Ayan, sige. Parang pini-pray over galingan nyo galingan nyo. Iboto nyo ako. Grabe guys. Ayan klarong-klaro kitang-kita grabe. Ako sa totoo lang nakaka-sad, nakakalungkot itong mga politiko natin ngayon na ganito po. Kung ito man ay DSWD, ito lang mag-a-analyze tayo, gawa tayo ng mga different scenarios about this kasi hindi mo na pwede nating husgahan ito pero masakit talaga ito sa mata. Masakit talaga. If ito po ay DSWD, kung ito po ay DSWD, hindi pa rin ito tama. Kasi po, inanunsyo na niya ng COMELEC yan na wala pong karapatan makialam ang mga government official sa DSWD. Okay? Pangalawa, hindi sila pwede na makialam sa mga ayuda na ito. Okay? Pero, kung sariling pera ito ni Congressman Luis Tro, hindi pa rin ito tama. Kasi ito ay matatawag, pwede itong matatawag na vote buying. Okay? Sabi pa nga ni VP Sara na ang vote buying ngayon is legal na kasi idadaan sa ayuda. So, dapat magpapaliwanag si Luis Tro dito. Hindi mo na tayo mang-judge dito. Ano itong pinamimigay?
Kasi pera yan eh. Sa aking obserbasyon, sa aking napapansin, nakikita, pera yan. So ano man yan? Yan ang tanong ko, ano yan? Ito ba yung mga may utang sa'yo at sila ay ito ba yung mga taong uutang sa'yo? Hindi natin alam, hindi mo na tayo maghusga. Nagtatanong tayo. Oh, hindi ko lang alam anong opisina yan, anong ahensya sa gobyerno yang nandyan siya. Yan ang ano. Kasi kumakalat ito, dapat siyang sumagot patungkol dito. Okay? So, Luhistro, good luck sa'yo. Okay, so punta tayo sa next natin. Itong ano, anong tawag natin dito? Itong Malacanang handa na raw sa umano'y ICC. Syempre handa yan kasi gusto nilang maaresto si Duterte eh. Oh, 'di ba? Handa na raw sila na itong ICC, mayroong arrest warrant, sila po ay tutulong. Tingnan nyo nga naman yan. Ito, play natin. Nakarating na sa Malacanang ang impormasyon hinggil sa sinasabing arrest warrant na inilabas ng International Nakarating na raw sa Malacanang. Alam niyo, para bang ipamukha nila na wala silang alam dito. Sis, kayo naman siguro may utos dyan eh. Baka lang baka. National Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang pahayag, sinabi ni Presidential Communications Office ad interim Secretary J. Akala ko ba tatanggalin ito? Ay. Kumusta na po yung issue mo dyan, ha? Ruiz, nabatid nila ang nasabing arrest warrant mula sa ICC at handaan niya ang pamahalaan sa anumang pwedeng mangyari. Pero sa Handa raw ang pamahalaan. Sa analysis, in my own opinion, talagang handa kayo kasi kayo naman talagang may gawa dyan eh. Baka nga siguro kayo yung tumawag sa ICC eh. isang hiwalay na statement, sinabi naman ni Palace Press Officer Claire Castro na wala pang kumpirmasyon ng Malacanang hinggil sa nasabi Wala raw confirmation. Gas kamay. Hindi na kami mauutok. Sa totoo lang, hindi na ako maniniwala dyan eh. Patungkol dyan, ito na yung panlaban nila. Kasi po, alam nila kapag ang mga Duterte po ang pupunta sa mga taong bayan at magrarally, nakikita siguro nila na sobrang saya po ng mga taong bayan at mahal pa rin ng taong bayan ang mga Duterte. Ngayon, sabi nila matatalo talaga tayo dito. Ito na lang yung ating panlaban. Ipapahuli na natin ito through the ICC. Yun ang analysis natin. Yun ang analysis natin. Kasi kung talaga kayong may paninindigan kayo sa sinabi ninyo na walang karapatan ang ICC na pumasok dito sa Pilipinas, dati na yung sinabi ni Bongbong Marcos alam naman natin ito si Bongbong Marcos na iba yung mga salita niya sa kanyang ginagawa. Maniniwala pa ba tayo sa kanya? Na baka ilang beses na tayong binudol dito sa taong to? Ay nako. ICC arrest warrant laban kay dating Pangulong Duterte. Gayunman, muling binigyang diin ni Castro ang nauna ng pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na handa ang gobyerno na magbigay ng assistance sakaling humingi ng imagine that one galing pa talaga kay Bersamin. Si Bersamin po ay dating cabinet member ni Duterte. Anong tawag mo dyan? Trahidor. Imagine that one. Ginawa kang cabinet member ni dating former President Duterte. Ngayon, wala ka nang pakialam na si Duterte ay aarestuhin. Di ba? Anong tawag doon? Traidor ka. Traidor. tulong ang Interpol. Ayon naman kay Office of the Solicitor General Attorney Menardo Guevara, sa ngayon ay wala pa silang natatanggap na anumang notice o Are you sure? Are you sure? komunikasyon mula sa ICC hinggil sa arrest warrant laban sa dating presidente. Paliwanag ng OSG, ang Department of Foreign Affairs ang siyang point of entry ng mga ganitong bagay. Di natin alam kasi if you can remember,
silent laman yung House of Representatives patungkol po sa impeachment ni VP Sara. Within just one day, na-impeach na si VP Sara. Di ba? So, hindi mo na tayo mag-a-assume na yung DFA, wala pang ano, bla 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 bla. Hindi, sa totoo lang, wala na kaming paniwala. Hindi na kami naniniwala sa mga sinasabi ng mga dito, no? Sa gobyernong Marcos. Kasi po, ayaw nilang sabihin yan. Ito yung sa aking opinion, ha. Ayaw nilang ipag-alam yan para naman si Duterte ay hindi makapaghanda. Para pagdating raw pagdating ni Duterte sa Davao, i-aarestuhin na kaagad. Hoy, for your information, hindi po natatakot si Duterte dyan at hindi po yan iiwasan ni former President Duterte. Hindi, si Duterte po ay may bayag, hindi kagaya ng presidente natin ngayon na weak leader. Bilang bahagi ng diplomatic courtesy, sa kanyang talumpati sa Hong Kong kahapon, kaalinsabay ng isinagawang campaign rally ng mga kumakandidato sa pagkasenador sa ilalim ng PDP laban. Sinagot ni dating Pangulong Duterte ang umano'y arrest warrant ng ICC laban sa kanya. Binigyang diin ito na ginawa lamang niya ang lahat ng nararapat. Totoo naman ginawa ni Duterte ang lahat para sa taong bayan. Hindi yun para sa kanyang sariling benefit, sa kanyang pamilya, hindi. Ginawa niya yun para sa atin at sa mga future na mga kamag-anak natin. Di ba ang galing? Pero sila, wala silang pakialam doon. Itong administrasyon na ito, wala silang paki. Ang paki lang nila, gusto nilang diinin itong si Duterte para magmukhang may kasalanan. Yan ang layunin nila. Huwag na tayong magbulahan. Para sa sambayan ng Pilipino, noong siya pa ang namumuno sa bansa. Anya, matagal na rin siyang hinahabol ng ICC. Si dating Pangulong Duterte ay nahaharap sa kasong crime. Matagal na raw siyang hinahabol ng ICC. Alam naman natin yan kung sino ang may utos niyan Yang mga dilawan na yan, pinupolitika nila itong ICC. Kasi wala silang magawa dito Si Duterte po ay nakasunod lamang sa batas. Dahil hindi manalo-nalo itong mga yelo na ito when it comes sa batas, anong ginawa nila? Wala silang ibang ginawa kundi humingi ng tulong dito sa ICC. Ginamit nila ang ICC sa pamumulitika. Ganyan kayo mga walang bayag. Against humanity dahil sa umano'y madugong war on drugs sa panahon ng kanyang administrasyon. Samantala, kinumpirma naman ng Office of the Vice President na bumiyahe rin patungo ng Hong Kong si Vice President Sara Duterte upang dumalo sa event ng PDP laban kasama ang kanyang. Yan ang mahirap. Binigyan nila ng Malaysia yung pagpunta ni Duterte at ni VP Sara doon sa Hong Kong. Itong dalawa, tumakas na yung dalawa. Tumakas. Utot nyo. Wala sa ugali ng mga Duterte ang mga tumakas. Wala sa ugali nila yan. Ama, Joan Nano, UNTV News. So, yun po Handa na raw ang Malacanang. Of course. Handang-handa sila kasi mga walang bayag yan. Di ba? Hindi nila kayang patumbahin ang mga Duterte. Kaya, gagamitin nila ang ICC. Yun, wala tayong magbulahan dyan. Ito pa. Itong patungkol po dito ni itong dilawan na ito. Ito raw ICC prosecutor, wala pang official na communication sa umano'y ICC arrest. Yan. Di ko alam kung yan ba ay totoo. Di ko alam kung tayo ba ay maniniwala dyan. Tingnan natin magre-react tayo dito. Play. Benedict, sino ba yung mag-aanunsyo kung sakaling may lalabas nga na arrest order kay dating Pangulong Duterte? Ayon kay ICC Assisting Counsel Attorney Maria Cristina Ponti, ang head ng prosecutor ng International Criminal Court na si Karim Khan, yun nga mag-aanunsyo nito. Ayon pa kay Attorney Conti, kung i-aanunsyo ito kaagad, posible niya na mawalan ng pagkakataon para mahuli ang isang tao na i-isyuhan ng arrest warrant. Sinabi rin ng abogado na wala sila sa posisyon upang kumpirmahin ang pagsisilbi ng naturang warrant dahil confidential ito at 3 lamang ang nakakaalam.
Una ay ang pamahalaan ng Pilipinas. Sabi ni Conte na hindi ito ipaalam kaagad. Kasi kapag ipaalam ito agad, baka raw itong mga Duterte ay tumakas. Alam mo, Conte, no? Sa totoo lang. Talagang yan talaga ang paniniwala mo sa mga Duterte. Okay? Kasi po, sa totoo lang, wala sa ugali ng mga Duterte yung mga ganun. Sige. Hindi nyo i-anunsyo kung nandito na po yung ICC magbigay ng arrest warrant. Sige, hindi kayo mag-anunsyo ha. Kahit i-anunsyo nyo pa yan, hindi po natatakot ang mga Duterte. Hindi po sila takot. Alam niyo ba kung bakit itong mga Duterte hindi sila takot sa mga ganyan? Kasi po alam po nila na lahat ng ginagawa nila ay hindi sila guilty. Yun ang kaibahan. Alam nila nung time na sila po ay presidente, ginawa nila yung war on drugs. Dati pa yan. Ginawa yan ni Tatay Digong para sa bayan natin. Kasi po, ipangyari itong ICC na ito, kung huhulihin itong si Tatay Digong ng ICC na ito, magkagulo talaga yan. Hindi po papayag ang taong bayan dyan. Hindi po sabi ni Tatay Digong, kung ikukulong nila ako, kung huhulihin nila ako, matanda na naman ako, wala na siyang pakialam kung siya po ay makulong, si Tatay Digong. Wala siyang pakialam kung siya ay magurgur sa loob ng kulungan. Wala siyang paki. Kasi nagawa niya na ang kanyang ginawa. Hindi niya yon pinagsisihan. Dati niya niyang sinabi. Mas magsisisi pa siya kung yung mga ginagawa niya noon ay hindi niya nagawa. Kaya, kung sasabihin ninyo na hindi mo na ito i-announce kasi baka makatumakas itong si Tatay Digong, utot nyo talaga. Hindi po takot ang mga Duterte dyan. Sa totoo lang. Let's get it on. Pumunta kayo dito mga taga-ICC. Tingnan natin kung hindi kayo kakalit ka rin ng taong bayan. Magkakalit ang taong bayan dyan. Pangalawa ang Interpol at pangatlo ang 125 countries na miyembro ng ICC. Sa ngayon ay nasa Hong Kong. Sa totoo lang, pati nga yung Amerika, ayaw nitong ICC na ito eh. Sino ba kayo? Ang kakapal ng mga mukha nyo, mga taga-ICC kayo. Pakialaman nyo ang sarili ninyo dyan. Huwag kayong makialam dito sa problema ng bansang Pilipinas. Huwag kayong magpadala sa mga pamumulitika ng ibang tao dito sa bansa natin. At kayo namang mga dilawista at mga loyalista, mga kalaban ni Duterte, lumaban kayo ng patas. Bakit gagamitin nyo ang ICC? Hindi nyo ba kaya ang mga Duterte sa sarili ninyong mga kamay? Hindi nyo kaya? Bakit kailangan nyo pa ng International Criminal Court? Dahil wala kayong bayag. Hindi nyo kaya ang mga Duterte. Dating Pangulong Rodrigo Duterte kasamang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Sinabi ng abogado na dahil nasa Hong Kong, kung sakaling may dumating na arrest warrant, ay hindi kaagad ito maaaresto kung hindi kikilos ang Hong Kong Police. At kung ganoon ay posible pa... Alam mo, Conte? Anong akala mo, Conte? Tatakas si former President Duterte gamit ang Hong Kong? Yun ang akala mo? Huwag kang gagawa ng sitwasyon na ito yung Hong Kong. In the first place, Conte, uuwi na si Tatay Digong sa Pilipinas. Hindi niyan tatakasan yan. Utot mo, Conte. Pabida ka rin eh. May naniniwala pa ba dito? Itong attorney na ito? Naniniwala pa ba sa'yo? Nagtatanong kami. Kasi hindi kami naniniwala sa iyo eh. Anyang idaan sa diplomatic action ang pagpapahuli rito. Bukod sa pag-aabang, may puwang din ang publiko para ma-pressure si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang siguruhin, kilalanin, respetuhin at ipatupad ang request o order ng ICC. Ayon naman kay dating presidential spokesperson Attorney Kasi tingnan natin. Kasi po, majority of the Filipino people loves former President Duterte.
majority of the Filipino people ginusto po yung ginawa ni Tatay Digong. Demokrasya tayo. What is democracy? Kung sino yung nakararami, yun po ang masusunod. Dati nang sinabi ni Tatay Digong ang tungkol sa war on drugs. If siya ang manalo, tutuparin ko ito. Now, yan ang sinabi ni Tatay Digong. Plataporma niya sa 2016. Kung binoto ito ng majority of the Filipino, that means gusto ng taong bayan ang plataporma ni Duterte na gawin niya yung war on drugs. Utak-utak rin ang gamitin ninyo. Taong bayan po ang may gusto sa war on drugs. Sabi nga ni former President Duterte, wag nyo akong iboto sa 2016. Kasi kung manalo ako, this will be bloody. Pero still, pinapanalo siya ng taong bayan dahil gusto ng taong bayan ng pagbabago. Gusto ng taong bayan yung secure kaming lahat. Secure kami dyan sa sobrang daming jadik na yan at mga drug lords na yan na sila yung mga manggurgur ng mga inosenteng bata, babae o kung sino pa man. Harry Roque, sa pag-check niya sa database ng Interpol, as of 9:47 AM kanina ay wala pa anyang red notice alert laban sa dating Pangulo. Aga kung mayroon mga notice na manggagaling nga dito sa Interpol ay hindi ito maituturing na international arrest warrant kundi pagbabasehan pa rin kung susundin ito yung batas ng Pilipinas. At yan mo ng ating update mula rito sa Mandaluyong City. So yun po ang kanilang patungkol dyan. Yan, sasagutin yan lahat dito ni Attorney Panelo. Okay? Pakinggan po natin itong si Attorney Panelo kasi po ito po yung legal counsel ni Tatay Digong. At mas maniniwala pa ako dito kay Attorney Panelo. Okay, play, pasok. Joining us now on the program, former Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, who is with the Dutertes in Hong Kong. Attorney Panelo, good afternoon to you. Thanks for joining us today. Welcome to the program. Good afternoon, Mina. All right. First of all, why is the president there in Hong Kong? Well, he delivered a speech for gathering of overseas Filipino workers to express his gratitude for the continued support that he is getting from the Filipino community. And when was this trip planned, Attorney Panelo? When was the what? When was this trip planned? I don't know about when it was planned. What I know is that he was here, he came here for that purpose. And for that purpose alone, will he have any meeting with... Yun ang yun po ang tunay na nangyari. Pumunta po si former President Duterte at si Vice President Inday Sara Duterte sa Hong Kong, hindi para tumakas. Pumupunta po doon para magpapasalamat po sa mga OFWs natin sa Hong Kong dahil kinakampanya nila ang PDP laban. Huwag kayong bangag dyan, Chinese authorities while he is there. No, not really. As far as I know. When is the former president expected to come back to the Philippines? I haven't talked to him yet because still he's sleeping. No, but for sure, when you talked about going there, did you have any talk as to when you guys are going to come back? No, because he came here ahead of me. I was here only yesterday. Have you seen his return flight ticket? No, What about the vice president? When is she coming back? I don't know. Answer. Attorney Sal, you know all this talk about the arrest warrant, alleged arrest warrant being issued by the ICC, and it's going to be the Interpol who's going to execute that arrest warrant. What does the former president know about this? I don't know about that, but let me give my position on that matter. Number one, the ICC has not confirmed that there is a warrant of arrest when the office of prosecutor. Our government, and also
Sal, Attorney Panelo, sorry to cut you there, but your line is coming in choppy. Can you please repeat what you said? Number one, the ICC is what? Go ahead. Number one, the ICC has not confirmed that it has issued a warrant of arrest for the former president. Number two, even the Office of the Special Prosecutor has also confirmed that. Number three, our own Philippine government has not confirmed that it has been informed or has been shown any warrant for the president. So as far as I'm concerned, this is fake news. Now, assuming it's true that there is such a warrant of arrest, it is being alleged that the Interpol will do the arresting. It cannot do that. Why? Interpol is an international agency composed of members of other countries whose function is to facilitate, share information on the whereabouts of fugitives. It is not the Interpol that will make the arrest. It is the government member of the ICC. So, clarify po ito ni Panelo ha. Walang karapatan ang Interpol na mag-aresto kay Tatay Digong. Okay? Wala silang karapatan dyan. Kasi po ang trabaho po ng Interpol only kung fugitive. Okay? Hindi naman fugitive si Tatay Digong. 'Di ba? If meron kung aaresto man ang ICC kay Tatay Digong, it should be the ICC. Members of the ICC. O kung meron mang police ang ICC, yun ang aaresto kay Tatay Digong. Pero, wala namang jurisdiction ng ICC sa bansang Pilipinas na hindi man sila makapasok dito dahil illegal yan, bawal yan, mali pa rin sila dito. Ang Interpol po, hindi po pwedeng gagamitin ito ng gobyernong bangag na ito para i-aresto si Tatay Digong. Which do the arrest. And that means case of foreign thing. It will be the government that the Interpol. And the government cannot do that. Why? Because government has said that ICC it cannot cooperate in any form whatsoever as stated by President. But Attorney Sal, It does that if it does by assisting any foreign institution towards the president, then that means it is violating the Constitution. Because we have our own government, we have our own laws. Any government action that will help in the arrest of President Duterte made by foreign institution is in violation of the Constitution and therefore illegal. And those responsible for that can face criminal responsibility. If it is the president who issued the order to cooperate, then that is impeachment for culpable violation of the Constitution. here's the thing, Attorney Panelo, you speak of the ICC, but there's another entity here, and that is the Interpol. While this government is very clear that it doesn't fall within the jurisdiction of the ICC, that it will not cooperate with the ICC any longer because it still abides by what was decided during your term, which is to pull out of the ICC. You're talking about a different entity now. You're talking about the Interpol, and as we speak, the government is duty-bound to assist the Interpol. What are your thoughts on that? It is not duty-bound. Why do you say that? As I said, the Interpol is just an international organization. Kasi ang Interpol wala po silang mandato para mag-aaresto ng isang hindi naman convicted, hindi naman ito fugitive si Tatay Digong. Doon pa lang mali na, di ba? To share information on the whereabouts of a certain fugitive of a certain country or government. It is the government
that will do the arresting. All it has to do is to share that there is such a person wanted by this foreign body. So if the government assists, then it violates the Constitution. Because it's the government that will be doing the arrest. If the government's position is it has no jurisdiction, why should it be cooperating in any form or manner? Correct. But how can you now differentiate? But that's very clear with the ICC. You're talking about the Interpol here. And that's a separate, those are separate guidelines. Go ahead. Armina, Go ahead. as I said, the Interpol is just Itong si Carmina rin parang nagagalit eh. Go ahead. Ha? Parang itong babaeng to galit rin kay Tatay Digong eh. agency that facilitates or share information. Kayong mga newscaster, ano lang kayo, facilitate lang the interview. Huwag kayong magpadala sa galit ninyo. It doesn't have the power to arrest. It's the government that will do it for the Interpol. And the Interpol is doing it for the ICC. ICC has no jurisdiction. And therefore, strictly speaking, Interpol, if it will do that, is only acting for the principal ICC. If the principal has no jurisdiction, how can the agent be authorized to do that for the principal? Okay. So here's the thing, Sal. If that's going to be the defense, if that's how you read it, this is where an Undersecretary Claire Castro, Palace Press officer, is coming from. Basically, she's saying, advising those who may want to defend the former president from this arrest. This is what she said in so many words. Don't let it go the way of the arrest of disgraced televangelist Pastor Apollo Kibuloy. Basically saying just abide by the rule of law. Your thoughts on that, Attorney Panelo? The arrest, as well as the assault on the KOJC, was in violation of the law. It's not true that they follow the law. There is precisely pending cases before the courts. Di ba? Yung ginagawa nila sa KOJC, marami po silang nilalabag doon. Very obvious. In regard to that. So if they do what they did at KOJC and Pastor Kibuloy, they are also violating the law. Now that the president is in Hong Kong, and we just heard from Assistant to Counsel to the ICC Attorney Christina Conti. Basically, she's saying Hong Kong, China, and the Interpol, there is a relationship there. Tanong ko dyan naniniwala ka ba kay Conte? Huwag ka nang maniniwala doon. Galit rin yun sa mga Duterte. And if there's any arrest that may happen or any assistance that may happen, it can happen while the president is in Hong Kong. What are your thoughts on that? How are you preparing for this if in case it happens? Attorney Panelo. I don't think the Chinese government will intervene in the case involving a non-Chinese citizen. It will not. What makes you optimistic? Well, because number one, ICC has no jurisdiction. Interpol is acting in behalf of ICC. ICC in China have no relation. Why? Because China is not a member of the ICC. And therefore, ICC has no jurisdiction over China. So why should China be helping ICC acting through the Interpol? Assuming that it can act legally or be. Okay, we kind of lost you there, but just as a final question here, Attorney Panelo, the palace has said that So, basing sa aking analysis dito pinipilit talaga ng gobyernong Marcos na maki-involve, no? Wala nang choice ang Malacanang Wala nang choice ang Marcos administration. Tumiwalag na nga ang Pilipinas sa ICC. Kung gagamitin itong Interpol na ito at sasabihin ng Malacanang na mag-a-assist kami diyan. In the first place, ang Interpol po, sila ang description po nila
kapag fugitive o kung saan man sa lugar kung saan nakita ang isang fugitive, yun lang po ang kakayanan ng Interpol. Na sila po yung mag-aaresto sa isang fugitive. Ang tanong, fugitive ba si Tatay Digong? Hindi. Oh, so, dyan pa lang sa argumento na yan, talo na kayo. Ha? Talo na kayo. Okay? So, kayong mga audience dito na nanonood, libre po kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin. Okay? Gano'n na po ang sitwasyon natin ngayon. Mainit na mainit ito dahil po hindi nila matalo-talo ang mga Duterte kung idadaan ng eleksyon. Kaya ganito na lang po ang kanilang pamamaraan. Ha? Mag-comment, mag-react, babasahin natin ang inyong mga comment at yung mga argumento ninyo at pag-usapan natin yan sa comment section. Guys, like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga bago pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi. Okay? And meron tayong pangalawang channel, Donmar TV, Balitang Totoo. Ha? Subscribe po kayo doon kasi meron po tayong mga videos doon na ina-upload na hindi po natin ina-upload dito sa main channel natin. Okay? So maraming salamat mga moderators at mga audience ko dito sa Donmar TV. Always remember na kayo po ang aking inspirasyon para ilahad sa inyo ang aking opinion sa mga nangyayari ngayon sa ating lipunan. Okay? See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines. Bye-bye.